Ihahatid ko nga ang mga bata sa terminal dahil uuwi na sila sa Bicol. At muntik ko pa ngang malimutan tanggalin ang leggings ko na lumalabas sa dress ko. Dahil excited na silang makauwi sa Bicol, lalong-lalo na yung isa kong pamangkin. Dahil nga gustong-gusto niya nang umuwi, Janok ko, sabi ko cancel na lang ulit ang kanilang biyahe. Nung tinanong ko, sabi ko kapag na-cancel ba ang biyahe niyo, iiyak ka na? Ang sabi niya, yes daw. At ito na nga, papunta na kami sa terminal, dumating ng aming sasakyan. Kitang-kita mo talaga yung saya sa mukha niya dahil nga makikita niya na yung mga kapatid niya. At excited talaga siya na siya daw ang attend sa kapatid niya sa recognition. At ito na nga, nakarating na kami sa terminal at ang dami-daming tao. Ang daming tao sa labas. Kaya ang sabi ko, hala, baka ubos na yung bus. At hindi nga ako nagkamali dahil nga pala mag-Holy Week kaya uwian ang mga tao ngayon sa province nila. Pero bago kami umalis, ang sabi ko magdala siya ng plastic kasi lagi yan nagbo-blow away sa bus. Yung pormahan pati niya, Japorms. Kitang-kita nyo naman kung gaano siya kasaya. Pagdating nga namin dun sa may bilihan ng ticket, may humarang na sa amin dahil daw bawal dun pumasok kapag walang ticket. Dahil nga daw fully booked na hanggang sa April 6. Pero nga pumila pa din kami dito sa napakahabang pila, yung mga nagcha-chances lang na sana magkaroon ng ticket. Pero pala kahit makakuha ka ng ticket, hindi ka naman makakaalis ngayong araw. Makaka-reserve ka lang sa next day pa or kailan ay 1. Pero sabi ko nga sa kanila kumain muna kami pero ayaw nila kumain kasi nga baka daw magbo-blow away lang siya sa bus. Yung isa ko naman pamangkin ang sabi niya kung wala namang kasiguraduhan na makakaalis sila mamaya wag na lang kaysa sa ma-stranded lang sila dun sa terminal kasi napakadami talagang tao. Buti naman yung anak ko ay follow the flow lang talaga siya. Kaya ang ending ay ayun, nagbook na naman ako ng sasakyan pa uwi para lang kaming namasyal sa Pitex. Yung pamangkin ko na excited na umuwi. Muntik na siya mag-crying time. Muntik na siya mag-cry. Napigilan niya lang yung luha niya. Sobrang disappointed talaga siya. Kaya sabi ko, wag nyo nang ipilit ang mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Kaya ayun, pagdating sa bahay, pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya. So, ito na, nakauwi na kami sa bahay. Ayan ang pagbabalik ng mga abroad. So, ang sabi ko, relax na lang kayo, bumuwi kayo pagkatapos ng Holy Week kasi hindi naman mawawala yung Bicol, nandun lang naman yun. So, bye! Yan ang aking kwento for today.